pagpapasa ng batas laban sa mga content creator o influencer na nagpapakalat ng fake news. Tinalakay sa Joint Committee hearing sa Kongreso si Christian Bascones sa sentro ng balita. Christian. Joshua, kasabay ng nalalapit na halalan, parami na naman ang naglalabasang mga pati o gawa-gawang impormasyon patungkol sa mga tumatakbong politiko. Kung ano ang napapanahong usapin, ay ito rin ang target ng mga gumagawa ng fake news. Kaya naman sa isinagawang Joint Committee hearing sa Kongreso ngayong araw, sumentro ito sa mga posibilidad ng pagpasa ng batas laban sa mga content creators o influencers na nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Attorney Yves Gonzalez, Government Affairs and Public Policy Head ng Google Philippines, ang YouTube ay mayroong tinatawag na 4R, isang responsibility framework para mabigyang aksyon ang mga kumakalat na fake news gamit ang online platform. Ito ang remove na permanenteng nagtatanggal ng mga video o mga content na lumalabag sa mga patakaran ng YouTube. Ang race ay nagbibigay ng mas maraming engagement o viewers sa mga lehitimong contents. Reduce na ang layunin ay mabawasan ang bilang ng mga nagpapakalat ng peking impormasyon at ang reward naman ay isang paraan para magbigay ng halaga at gantimpala ang mga reliable content creators na sumusunod sa mga patakaran ng YouTube kung saan nagkakaroon ng monetization o kita ang bawat video ipopost nila. Sa datos mula sa YouTube, umabot sa higit 9.1 billion. 80,000 ang mga natanggal na content mula noong nakaraang taon. Mahigit 4.8 billion channels naman ang na-block at 1.3 billion comments ang na-delete. Pinabilis din ang pag-detect sa mga policy violators kung saan 97% ng mga natanggal na videos ay na-detect sa pamamagitan ng AI detector. 2% ay mga in-report ng mga users at 1% naman ay in-report ng mga organisasyon at mga ahensya ng gobyerno. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, ang hakbang na ito ay hindi naglalayong tanggalan ng karapatan ng mga content creators na malayang makapag-post ng kanilang mga videos, kung hindi ay mas lalo pang pagtibayin ang mga batas na pinapatupad kontra fake news. There are some bloggers who have been hitting members of Congress. We don't mind. In fact, we don't mind if you start hitting us. Even if you do that 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, that's your right. But please, be careful with what you post online. Because if these are found to be fake or lies or falsehoods, then there are laws that can be used to penalize those who have abused that freedom of expression. At yan muna ang pinakahuling update mula sa House of Representatives. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Christian Bascones.